Tahimik ang mga taong may pinakadelikadong isip. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nagwawala, nag-oobserba lang. Habang ang iba ay nadadala ng emosyon, sila ay kalmado, malamig at laging may plano. Marami ang nagtatanong, pwede bang matutunan ang pagiging psychopath? Hindi para manakit, kundi para kontrolin ang sarili. Hindi maging alipin ng takot, guilt at emosyon. Sa video na ito, hindi natin pag-uusapan ng krimen o karahasan. Pag-uusapan natin ang psychopathic traits, emotional control, detachment, confidence, at kung paano ginagamit ito ng mga successful na tao sa negosyo, relasyon at kapangyarihan. Dahil sa totoong mundo, hindi laging mabait ang nananalo. Ang kalmado ang nauna. Ang malinaw mag-isip ang nangingibabaw. Kung gusto mong maintindihan ang dark side ng isip ng tao, hindi para maging masama, kundi para hindi ka na manipulahin ng mundo. Mag-subscribe ka na sa bago nating channel, Darkness of Truth 2.1. Dito natin ilalabas ang mas malalim, mas tahimik at mas delikadong katotohanan. Number 1. Kontrolin ang emosyon, emotional detachment. Noong una, akala ko lakas ang pagiging emosyonal. Galit kapag nasaktan, masaya kapag panalo, durog kapag talo. Hanggang sa napansin ko, ang emosyon ang pinakamadaling hawakan ng mundo laban sa'yo. Ang psychopath ay hindi walang emotions, marunong. Lang siyang i-off ito kapag kailangan. Hindi siya nagre-react agad, hindi siya nadadala ng insulto, tukso o pressure. Habang ang iba nagpapanik, siya ay nag-iisip. Praktisahin mo ito. Kapag may nang trigger sa'yo, tumahimik ka muna. Huwag magsalita. Huwag magdesisyon. Tanungin mo ang sarili mo. Ano ang pakinabang ko kung kumilos ako ngayon? Sa bawat pagkakataong pinipili mong maging kalmado kaysa emosyonal, mas lalapit ka sa kontrol. At sa mundo ng dark psychology, ang may control sa emosyon, may control sa sitwasyon. Number 2, disiplina sa sarili, absolute self-control. Ang psychopath ay hindi tamad, hindi pabago-bago, at hindi umaasa sa motivation. Gumagalaw siya kahit wala siyang gana. Habang ang iba naghihintay ng tamang pakiramdam, siya ay kumikilos base sa desisyon. Ginagawa niya ang kailangan kahit nakakatamad, kahit mahirap, kahit walang pumapalakpak. Hindi siya alipin ng dopamine, hindi siya sunod sa emosyon. Oras ang ginagamit niya, hindi sinasayang. Kapag may plano siya, sinusunod niya ito araw-araw. Walang dahilan, walang drama, walang palusot. Dahil alam niya, ang paulit-ulit na disiplina ang tunay na kapangyarihan. Sa mundong puno ng distraction, ang taong may kontrol sa sarili ang pinakadelikado. Tahimik, consistent at palaging umaabot sa gusto niya. Number 3, tahimik na pag-oobserba, cold awareness. Hindi siya madaldal, mas pinipili niyang makinig kaysa magsalita. Habang ang iba ay nagbubunyag ng plano, takot at kahinaan, siya ay nag-iipon ng impormasyon. Pinagmamasdan niya ang galaw, tono ng boses, reaksyon at timing ng tao. Doon niya nakikita kung sino ang emosyonal, sino ang insecure at sino ang madaling impluwensyahan. Hindi siya nagmamadaling magpakilala ng sarili. Hinahayaan niyang ang iba ang magpakita ng totoong kulay. Sa katahimikan, doon siya nagkakaroon ng kalamangan. Sa mundo ng kontrol at impluwensya, ang pinakamaraming alam ang may pinakamalakas na posisyon. At ang marunong mag-obserba ng hindi napapansin laging nauuna sa laro. Number 4, walang attachment, strategic detachment. Hindi siya madaling kumapit sa tao, sa papuri o sa validation. Alam niya na ang attachment ang pinanggagalingan ng kahinaan. Kapag sobra kang nakakabit, madali kang kontrolin. Ginagamit niya ang tao, sitwasyon, at pagkakataon ayon sa direksyon ng layunin, hindi ayon sa emosyon. Kapag kailangan lumayo, lumalayo siya ng walang paliwanag at walang guilt. Hindi ito kawalan ng puso. Ito ay malinaw na pag-iisip. Dahil sa sandaling mas inuuna mo ang sarili mong direksyon kaysa sa damdamin ng iba, nagiging buo ang kapangyarihan mo. Sa larong ito, ang hindi nakakadena sa emosyon ang may kakayahang umalis, magbago ng plano at manalo kahit mag-isa. Number 5, kumpiyansa sa sarili, unshakable confidence. Ang psychopath ay hindi nagdududa sa sarili kahit ano pa ang sabihin o gawin ng iba. Kahit nakaharap sa kritisismo, insulto o oposisyon, siya ay nananatiling matatag at tiwala sa kanyang desisyon. Hindi ito ipinapakita para sa ego, kundi dahil alam niyang ang self-doubt ay pinakamabilis na dahilan ng pagkatalo. Sa bawat kilos niya, malinaw ang tiwala. Sa mata ng iba, nakaka-intimidate. Sa sarili niya, simpleng resulta lang ng malinaw na isip. Kapag pinagsama mo ang kalmado, disiplina, obserbasyon at detachment, natural lang nalalabas ang kumpiyansa. At sa mundo ng dark psychology, ang kumpiyansang ito ang nagbubukas ng pintuan sa impluwensya at kontrol.
Tahimik na, ngunit punong-puno ng aral ang mga katangian ng isang psychopath. Hindi ito paalala para maging masama, kundi para maintindihan ang utak ng tao, protektahan ang sarili, at maging mas matalino sa desisyon. Kung gusto mong mas maunawaan ang mga lihim ng isip, kontrol at impluensya, huwag mong palampasin ang mga susunod nating videos. Sa mundong puno ng manipulasyon, ang kaalaman ang pinakamalakas na sandata. Ang pag-intindi sa mga delikadong traits ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan at proteksyon. Sa bawat video, pinapalalim natin ang iyong pagkaunawa sa dark psychology, mula sa tahimik na obserbasyon hanggang sa mastery ng emosyon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa bagong channel, Darkness of Truth 2.1 para updated ka sa lahat ng misteryo at lihim ng isip ng tao. At tandaan, sa mundo ng dilim at katotohanan, ang alam mo ay kapangyarihan mo.